Mga walang silbi! Sayang lang mga ibinabayad ko sa inyo! Simpleng trabaho lang ang pinagagawa ko sa inyo! Hindi nyo ba magawa? Ano bang gulo to? Ba't ang aga-aga mong sumisigaw? Paano? Itong mga taong kinuha mo! Pumalpak sa trabaho ang pinagagawa ko! Paanong pumalpak? Baldo, ipaliwanag mo nga kung ano nangyari. Kasi po senyora, nagmamatigas pa rin po yung Pamilya Cruz na ibenta yung lupang sakahan nila. Hindi ba ang utos ko sa inyo? Kung kinakailangan doblehin nyo ang alok sa kanila, gawin nyo. Ginawa naman po namin ang inuutos nyo. Kaya lang po matigas po talaga eh. Lalo na yung anak na babae, napakatapang po. Kapag anak po yata yun ni Gabriela Silang hinabol kami ng itak. Sinvergüenza! Ang lalaki ng katawan nyo? Dahil lamang sa isang babae natakot na kayo? Robert, relax lang. Hindi mo kailangan magalit. Pasasaan ba't makukuha rin natin ang lupang yon? Tsaka na ako magre-relax kapag nakakuha na natin ang lupang yon. O kayo, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Parang mga langgam na nagpulasa ng mga tauhan ng mag-asawang Claveria. Kilala ang pamilya nila na malawak ang lupain na pagmamayari. Ang ilan sa mga yon ay minana pa sa lolo't lola ni Robert Claveria. Hindi lang sila kilala dahil sa yaman at lupa nilang pag-aari. Kilala rin ang mag-asawa sa pagiging gahaman, malupet at matapobre sa mga mahihirap na tao. Nang mga sandaling yon, nagingit-ngit pa rin ako sa galit. Mabuti na lamang naabutan ko ang inay. Dahil kung hindi, marahil ay naibigay na nito ang titulo ng lupa namin. Mula po ngayon, Nay, ako na ang magtatago ng titulo ng lupa natin. Maging yung ibang mga mahahalagang papeles, ako na rin po ang magtatago. Pasensya ka na, anak. Sa susunod hindi na ako haharap sa kanila. Huwag po kayong magpapadala sa pananakot ng mga yun. Hindi ko naman kasi alam na may motibo sila Akala ko bakit inaalok nila ako ng malaking pera. Napakawalang ya talaga ng mag-asawang yun. Ilang beses ko nang sinabi na hindi natin ibibenta ang lupang sakahan natin. Anong gagawin natin kung sakaling bumalik sila rito? Huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanila kapag bumalik sila dito. Haharapin ko sila gamit ang itak ko. Napakatapang mo talaga, anak. Minsan ako'y natatakot sa ugali mong yan. Baka kasi yan ang ikapahamak mo. Hindi po ako mapapahamak dahil nasa tama ako. Kahit na, kailangan maging kalmado ka lagi. Gayahin mo mga kapatid mo. Sadya po talagang mababait sina kuya. Hindi rin sila marunong magalit. Swerte ng mga napangasawa nila. Sinabi mo pa, iha. Swerte talaga ng mga manugag ko. Naku, Nay, huwag niyong baguhin ang usapan, ha? Basta kami na lang ni na kuya ang haharap sa kanila kapag bumalik ang mga tauhan ng mga Claveria. Halos lahat ng sakahan sa lugar namin ay nabili na ng mag-asawang Claveria. Nagawa nilang linlangin ng mga magsasaka sa aming lugar. Nagkunwari sila na gusto nilang makatulong sa mga magsasaka. Kaya naman pinautang nila ang mga tao para mabili ang mga kailangan. Ngunit oras na hindi makabayad sa tamang panahon, iilitin nila ang mga lupain nila. Tanging si Lolo Rudy lamang ang hindi nagpalinlang sa pamilya Claveria. Noon pa binalaan na ni Lolo ang mga kapwa magsasaka na huwag magtitiwala sa mga to, pero hindi siya pinakinggan. Hanggang makamatayan na lamang ni Lolo ang pagtatanggol sa kapwa niya magsasaka. Hindi naman talaga mayaman ang mga Claveria noong araw. Ho? Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Hindi sila totoong mayaman. May kwento sa likod ng kanilang pagyaman. Kung hindi po talaga sila mayaman gaya ng sinasabi niyo, saan po nanggaling ang kayamanan nila? Bago pa po nakuha ng mag-asawang lupain dito, mapera na sila. Nagsimula ang lahat kay Emilia. May nobyo siya noon na matuwid at may puso para sa mga mahihirap. May pera siyang hawak noon na ipinatago pansamantala kay Emilia. May usapan sila na ipapamahagi yun sa mga mahihirap pag uwi niya galing Espanya. Pero namatay ang kanyang nobyo sa hindi malamang kadahilanan. At ang perang ipinatago sa kanya pansamantala ay naglahong parang bula. Ang pag-asa ng mga magsasaka noon ay kasabay na naglaho sa pagkamatay ni Ismael. Kanino niyo nalaman ng bagay na yan? Sa mismong lola ko.
Ang kanyang ina ay naging kasambahay ng mga Claveria noong araw. Siya ang saksi sa pagbabago ng buhay ng pamilya. Nananalaytay nga talaga sa dugo nilang pagiging sakim at magnanakaw. Nagawa nilang angkinin ang hindi sa kanila. Likas na babait si Ismael ayon sa aking lola. Kahit mula sa buena pamilya, nagawa niyang talikuran ang buhay na nakagisdan. Alang-alang sa pagtulong sa mga kapuspalad noong araw. Lalo na ang mga magsasaka. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na ibahagi ang kanyang yaman. Ang pagkakamali lang niya, ipinagkatiwala niya yun sa maling tao. Ibang klase rin pala si Emilia. Ano kaya ang naging reaksyon ng kanyang nobyo sa ginawa niya nang magkita sila sa kabilang buhay? Samantala sa ancestral house ng mga Claveria, kanina pa pinagmamasdan ni Robert ang painting kung saan nakaguhit ang kanyang lola Emilia. Kahit kailan, hindi siya nagsasawa na pagmasdan ang larawan nito. Lalo na ang mga mata na tila buhay na nakatitig sa kanya. Nung buhay pa ang kanyang mga magulang, parating sinasabi ng mga to na utang nila rito ang yaman na tinatamasa nila ngayon. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Pasensya na. Pupuntahan sana kita nang mapadaan ako rito. Napakaganda talaga ng lola mo. Sayang daang taon na ang nakakalipas nung nabuhay siya. Walang makakatalo sa taglay niyang ganda. Sa totoo lang kahit maganda ang painting na yan, hindi ko pa rin maiwasang matakot. Para kasing binabasa ng mga titig niya ang kaloob-looban ng pagkatao ko. Painting lamang yan. Hindi mo kailangang matakot. Ang mabuti pa, tayo na. Baka mahuli pa tayo sa lakad natin. Inakay na ni Robert ang asawa paalis. Luluwas kasi silang mag-asawa sa araw na yun. Para kausapin ng isang tao na makakatulong sa kanila para sa proyektong naiisip nilang gawin sa lugar nila. Dahil matagal na nakatayo ang bahay na yun, maraming haka-haka ang sinasabi ng mga tao. Ang ibang kwento ay mula pa sa mga nagiging kasambahay sa malaking bahay na yun. Sabi nila, tuwing gabi naglalakad sa buong bahay si Emilia. Madalas din daw makarinig ng ingay sa loob mismo ng dating kwarto nito. Marami pang kwentong kababalaghan tungkol sa bahay na hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin. Kasalukuyan nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa lupang matagal na nilang gustong makuha. Kung hindi nila ibibigay ang lupa nila sa malumanay na paraan, sa marahas na paraan ko kukunin. Sabi nga ni Baldo masyadong matapang ang anak. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Lupa na lang nila ang kulang. Para makumpleto ko na ang proyekto ipapatayo ko sa lugar na ito. Hindi ako papayag na sila ang sisira sa mga plano ko. Eh kung pumayag ka ba naman sa sinasabi ko noon, sana tapos na ang problema mo. Akala ko kasi noon madali lang utuin ang mga taong yon. Wala na palang titigas sa ulo nila. Noon pa ibang klase na ang pamilyang yon. Dapat umpisa pa lang, ipinakita mo na kung sino ka. Huwag mo na akong sisihin. Tulungan mo na lamang ako. Kaysa unahin mo ang paglulustay ng pera sa kasino. Madali lang namang palabasin na peke ang hawak nilang titulo. Hihingi ako ng tulong sa kapatid ko na palabasin na hindi talaga sa kanila ang lupang sinasaka nila. Kapag nagawa mo yan, may premyo ka sa akin. Talaga? Tatawagan ko ng kapatid ko ora mismo. Muling ibinaling naman ni Roberto ang paningin sa malawak na lupa na kanyang natatanaw. Maraming naglalaro sa kanyang isipan ng mga sandaling yun. Mga plano kapag tuluyan na niyang mapa sa kamay ang lupang pag-aari ng aming pamilya. Mula ng araw na may mga taong pumunta sa bahay ng inay, hindi na ako mapakali. Samot alalahanin na ang iniisip ko. Kaya naman nagpaalam muna ako sa asawa at anak ko. Nasasamahan ko muna ang inay sa bahay nito. Mag-isa lang kasi ang inay. Bagamat nasa paligid lang ang mga bahay ng iba kong kapatid, may mga trabaho naman sila at abala rin sa kani-kanilang gawain. Ang mga pamangkin ko naman ay abala sa pag-aaral. Mabuti nilang maunaway ng asawa ko at binatad dalaga naman ng mga anak ko. Kaya na nila kahit papano asikasuhin ng mga sarili nila. Talaga bang hindi ako nakakaabala sa iyo, Salem? Oo naman po, Nay. Kesa sa lagi akong nag-aalala sa inyo, hindi naman kayo masamahan nila kuya at abala sa bukid. Mabuti ayos lang sa asawa mo. Alam niyo naman po na mabait si Julio.
Nauunawaan niya po ako. Kung hindi nga lang po siya abala sa bukid ng ama niya, gusto rin niyang dito mag-uwian. Napakaswerte mo takatagpo ka na katulad ni Julio. Teka, sasakyan ba yan? Parang sa tapat natin huminto ah. Teka lang po, Nay, lalabasin ko lang. Sasama rin ako. Tatlong magagarang sasakyan ang sunod-sunod na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Ang ilan sa mga kalalakihan na bumaba sa isang sasakyan ay nakikilala ko. Huling bumaba si Baldo, na taga rito sa amin. May dala itong payong at saka lumapit sa hulihang sasakyan. Mula doon bumaba ang isang babae na may magarang damit. Tadtad ng alahas ang buong katawan at nakukulapulan ng makeup ang mukha. May hinala na ako kung sino siya. Tuwid ko siyang tinignan habang palapit. Gusto ko sana makausap si Juana Cruz. Anong kailangan mo sa nanay ko? Siya kasi ang gusto kong makausap kung pwede sana. Kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya, sa akin mo na lang sabihin. Di ba siya ang may-ari ng sakahan sa bandang Silangan? May karapatan din ako doon dahil anak ako. Kaya pag-aari ko din ang sinasabi mong lupang sakahan. Tutal naman nandyan naman ang nanay mo. Maririnig din niya ang sasabihin ko sa'yo. Alam ko naman kung bakit ka nandito, Senyora Digna. Kilala mo na pala ako. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi naman mahirap hulaan kung sino ka. Lalo't galing na dito ang mga tauhan mo. Kung ganun, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magkano ba ang kailangan nyo para ibenta ang lupa ninyo? Siguro hindi lang 10 beses na sinagot na namin yan. Wala kaming balak na ibenta ang lupang minana pa namin sa mga kanununuan namin. Totoo nga na matigas kayo. Huwag nyo na sanang hintayin na. Na ano? Gamitan nyo kami ng dahas gaya ng ginawa nyo sa ibang magsasaka? Ano ang ipapanakot nyo? Yang mga tauhan mong may mga armas? Mukhang matapang ka. Siguro ikaw din ang humabol sa mga tauhan ko na may dalang itak. Ako nga. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Baka hindi lang itak ang humabol sa inyo. Ang lakas naman ng loob mo na bantaan ako at ipagtabo yan. Hindi mo yata ako kilala. Kilala na nga kita, di ba? Binanggit ko pa nga ang pangalan mo eh. Mabuti pa po, senyora. Umalis na po tayo rito. Huwag kang apurado, Baldo. Pasensya na po. Pakinggan mo na lang ang sinasabi ng tauhan mo, senyora. Wala ka naman kasing mapapala kahit magtagal ka pa dito. Hindi pa tayo tapos, babae. May pangalan ako, Salem. Wala akong pakialam. Ito ang tandaan mo. Magiging amin din ang lupang sakanyo sa kahit na anong paraan. Abay, huwag mo kaming pinagbabantaan sa sarili naming lupa. Baka dyan ka matumba. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong to. Iniwanan pa ako na matalim na titig ni Digna bago bumalik sa sasakyan nito. Naramdaman ko naman ang paglapit at pagtabi sa akin ng inay. Sabay pa namin tinanaw ang pag-alis ng mga sasakyan. Kinakabahan ako sa maaari nilang gawin sa atin. Hindi naman siguro lingid sa iyo ang mga sinapit ng mga kababaryo natin sa kamay ng mag-asawang yan. Nasa tama po tayo, kaya wala tayong dapat katakutan. Naniniwala po ako na may hangganan ng kasamaan nila. Mapuputol din ang kasakiman nila. Kayong mga anak at apo ko lamang ang inaalala ko ngayon. Matanda na rin naman ako. Handa na ako sa maaaring mangyari sa akin. Kung iniisip niyo po na isuko ang lupang minana pa ng itay sa mga ninuno niya, hindi po kami papayag. Tsak naman na ganun din ang magiging desisyon ni na kuya. Napatungo na lang ang inay sa tinuran ko. Alam ko namang natatakot siya sa mag-asawang yun. Pero hindi ganun kadaling basta na lang isusuko ang lupang naging dugot pawis ang naging puhunan. Samantala sa ancestral house ng mga Claveria, nagpupuyos naman sa matinding galit si Digna. Noon lang kasi siya napaya ng ganun sa buong buhay niya. Nasanay siya na lahat ng tao ay lumuluhod sa pamilya nila. Makita pa lang ang isa sa kanila na palapit. Lahat yumuyo ko at nagbibigay na ng respeto. Anong nangyari sa lakad nyo? Tama nga ang sinabi ni Baldo. Matapang ang babaeng yun. Hindi niya ako hinayaan na makausap ko ang nanay niya. Bakit kasi kailangan ikaw pang pumunta roon? Tignan mo tuloy nangyari. Wala ba siyang ginawang masama sa'yo? Wala naman.
Pero napahiya ako sa mga sinabi ng hampas lupang yon. Huwag ka na ulit pupunta sa lugar na yon. Hindi. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na to. Humanda sa akin ang babaeng yon. Wala pang nakagawa nun sa akin. O sige. Ipapaubaya ko na sa iyo kung paano makukuha sa kanila ang lupa. Abala rin kasi ako sa ibang negosyo. Katulad bukas, kailangan kong lumuwas. Huwag kang mag-alala. Bago ka bumalik dito, nasa mga kamay ko na ang titulo ng lupa ng mga pobreng yun. Sabay pa nagtawanan ng mag-asawa na pumunong sa 4 na sulok ng silid na yun. Nang makaalis si Robert, nagplano naman si Digna kung paanong pananakot ang gagawin sa pamilya ko. Masinsinan pa niyang kinausap si Baldo. Bumakas naman sa mukha ng lalaki ang pagtutol nito, pero sa huli ay sumang-ayon din siya sa amo niya. Pagsapit ng gabi, hindi agad ako nakatulog. Binabagabag pa rin ako sa nangyaring paghaharap namin ni Digna. Noon ko napatunayan na hindi makikita sa itsura ang tunay na ugali, kundi kung ano ang lumalabas sa bibig. O anak, bakit hindi ka pa natutulog? Po? Hindi ho ako makatulog, Nay. Kayo po, bakit gising pa? Mula nang mamatay ang ama ninyo, bihira na ang pagkakataon na diretso ang tulog ko. Iniisip mo ba yung paghaharap niyo ni Senyora Digna? Oo, nararamdaman ko po na may masamang binabalak ang bruhang yun. Paano kung ibenta na lang natin ang lupang sakahan? Nay naman, hindi po kami papayag. Nag-usap na po kaming magkakapatid. Baka kasi lalo nila tayong guluhin eh. Kaya nga po nandito ako. Poprotektahan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Hindi po mangyayari sa atin ang ginawa nila sa ibang inagawan nila ng lupa. Kung sino pa talaga ang babae, siyang napakatapang. Hindi katulad ng dalawang mong kuya. Kalmado lang sila kahit galit na. Tanging ikaw lang ang nakakuha ng ganyang ugali sa ama mo. Kailangan ko po kasing maging matapang. Lalo na ngayon. Naiintindihan ko naman. Sana may tumulong sa atin para hindi maagaw ang ating pagmamay-ari. Huwag na po kayong umasa. Hawak ng pamilyang yun ang buong bayan natin. Hindi rin tayo papanigan dahil pobre lang tayo. Paano natin sila lalabanan kung ganon? May kahinaan din po ang mga yan. Hindi habang buhay, pwede nilang ipagsanggalan ng pera nila. Hindi na umimik ang inay. Niyaya ko na rin siyang mahiga na kami. Nakakaramdam na rin kasi ako ng antok ng mga sandaling yun. Tiniyak ko din munang nakasara na lahat ng bintana at pinto ng bahay. Kinabukasan bago pumunta sa bukid, masinsinan muna kami nag-usap ng mga kapatid ko tungkol sa suliranin na kinakaharap namin. Binalaan pala sila ng mga kapwa magsasaka na mag-iingat sa mag-asawang Claveria. Ikinuwento rin sa kanila ang mga kalupitan na sinapit ng iba nang makipagmatigasan na ibenta sa mga ito ang lupa. Mapaganon man, hindi ako nagpatinag. Hindi man lang ako kinabakasan ng takot. O anong sabi ng mga kuya mo? Nakita ko kasi kayo nag-uusap eh. Binalaan daw kasi sina kuya ng mga kapwa magsasaka nila tungkol sa mag-asawang Claveria. Sabi ko na sa'yo, patindi ang mga yun. Palibhasa na sanay na nakukuha nila ang kanilang gusto. Hindi nila maaaring gawin sa atin ang mga ginawa nila sa iba. Lupa natin to, kaya kailangang ipaglaban natin. Paano kung gawin din nila sa atin ang mga ginawa nila sa mga inagawa nila ng lupa? Huwag po kayong matakot. Hindi ko hahayaan na may masaktan ni isa sa pamilya natin. Huwag mo silang maliitin. Naalala mo yung mga katawan na natagpuan dati na wala ng buhay? Bulong-bulungan noon na sila ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na yon. Ano pong gusto niyong gawin? Isuko na lang basta ang lupang minanapan ng Itay sa mga ninuno niya? Kaligtasan naman natin lahat ang inaalala ko. Lahat kami ni na kuya, sumasang-ayon na hindi basta isusuko ang lupang ito. Ipaubaya niyo na lang sa amin ang bagay na ito. Aninag pa rin ang labis na takot sa mukha ni inay. Hindi ko naman siya masisi na makaramdam ng takot. Dahil halos lahat ng mga kakilala namin ay nasaksihan mismo nito kung paano pinahirapan ng pamilya Claveria. Hindi ko lang maamin kay inay ng mga sandaling yun na nakakaramdam din ako ng matinding takot. Mas nangingibabaw nga lang ang kagustuhan kung wag mawala ang lupa namin.
Ganon din naman ang dalawa kong kapatid. Nung araw na yon walang pasok ang mga anak ng panganay kong kuya. Binilinan ko sila, nabantayan muna ang kanilang lola Wana. Ang sabi ko lang uuwi ako sa bahay namin sa kabilang baryo. Pero ang totoo niyan, sa dating kinatitirikan ng bahay ng lola namin ako nagtungo. Sa pinakadulo na yon ng sityo. Sa paligid ng lumang bahay, madawag na ang buong paligid. Sa likod ng bahay ako dumiretso. Isang malaking bato ang naging palatandaan namin noon ni Lola. Meron kaming ibinaon doon na alam ko na balang araw ay magagamit ko. Tama nga po kayo, Lola. Hindi dapat ako nagsasalita ng tapos. Dahil baka balang araw, kainin ko rin ang mga sinabi ko. Panalo na kayo, Lola. Hindi ko na matatakasan ang nakatakdang kapalaran ko. Ginabi na ako nang uwi sa bahay ng inay. Pagdating ko naabutan kong umiiyak ang inay. Sa nanginginig na tinig, ipinaliwanag niya ang nangyari. Umakyat naman agad sa ulo ko ang galit nang malaman ko na galing doon ang mga tauhan ni Digna. Tinakot di umano sila at pinagbantaan. Sinaktan pa nito ang dalawa kong kapatid. Mga hayop sila! Pabuti na lamang dumating ang mga kapitbahay natin. Kanya-kanya silang dala ng pamalo. Kaya siguro natakot ang mga yon at umalis. Kumusta po sina kuya? Maayos naman ang lagay nila. May mga tinamulang silang mga pasa sa katawan. Mamaya po pupuntahan ko sila. Bakit hindi na lang natin ibigay sa kanila ang hinihingi nila? Nay naman, ganun niyo ba kadali na ibibenta ang lupa natin? Ito na nga lang ang natitirang alaala sa atin ng Itay eh. Nakita mo naman kung ano ang kaya nilang gawin. Hanggang kailan kayo magmamatigas? Kaya sila namimihasa kasi walang kumakalaban sa baluktot nilang gawain. Bahala ka na nga. Bahala kayo ng mga kapatid mo. Alam kong nag-aalala lang ang inay sa aming lahat. Pero iisa ang nasa puso't isipan naming magkakapatid. Na huwag ipagbibili ang lupa namin sa mag-asawang Claveria. 2 araw na wala namang nangyaring panggugulo sa amin. Pero sa pangatlong araw, dumating sina Baldo at 5 kasama nito. Nagkataon na kami lang ng inaya nandun sa bahay. Ano na naman ang ginagawa niyo rito? Hindi kami titigil sa panggugulo sa inyo. Hanggat hindi kayo pumapayag na ibenta sa amo namin ang lupain nyo. Ang kapal naman ng pagmumukha niyo. Sino ba kayo ha? Mga bayaran lang naman kayo. Alam niyong mali ang ginagawa ng amo niyo pero sinusunod niyo pa rin. Kasasabi mo lang na bayaran kami. Natural, susunod talaga kami. Di ba mga kasama? Oo, tama! Ikaw, Baldo, dati nang inagawan ng pamilya Claveria ng lupain ng pamilya mo. Paano mo naaatim na gawin din sa amin ang ginagawa nila? Huwag mong mabanggit-banggit ang pamilya ko rito. Wala silang kinalaman dito. Hindi ka na ba talaga marunong mahiya, ha? Galing sa marumi ang pinapakain mo sa pamilya mo. Talagang ginagalit mo akong babae ka, ha? Wag! Wag mo sasaktan ang anak ko! Maawa na kayo sa amin! Kung hindi sana kayo nagmamatigas, hindi nyo kailangan masaktan. Nakikiusap ako sa inyo! Lubayan nyo na kami! Hayaan nyo na lang kami mamuhay ng tahimik! Huwag kayong magmakaawa sa kanila, Nay! Mas matigas pa sa bato ang mga puso ng mga yan! Alam mo naman pala eh. Bakit nagtatabang-tapangan ka pa, ha? Kung hindi nyo kami titigilan sa panggugulo, mapipilitan na akong lumapit sa otoridad para sila na lang ang bahala sa inyo! Ano ka mo? Tama bang narinig ko? Hoy babae! Nakakalimutan mo na yata kung sino kinakalaban nyo. Kahit kanino ba kayo magsumbong, wala silang magagawa. Hawak ng amo namin ang bahay na ito. Napayakap na lamang sa akin si inay sa takot. Binasag pa ng mga to ang lahat ng pasong may nakatanim na halaman. Maging ang mga sako-sakong palay ay itinapon nila at inapak-apakan sa lupa. Dahil sa nararamdaman kong galit sa nakikita kong ginagawa nila, nagdilim ang paningin ko at sinugod ang mga ito. Isinalya naman ako ni Baldo sa lupa. Hinila niya ang buhok ko at saka pilit na itinayo. Napaigik naman ako sa sakit. Parang matatanggal na ang buhok ko sa anit dahil sa higpit. Bitiwan mo ang anak ko! Hayop ka! Wala ka bang konsensya? Wala ka bang nanay at kapatid na babae?
Wala akong pakialam sa sinasabi mo, tanda! Tumabi ka! Hayop! Huwag mo may tulak-tulak ang inay! Pinilit kong kumawala sa pagkakasabunot sa akin ni Baldo. Agad kong dinaluhan si inay na napaupo sa lupa. Itinayo ko siya at saka niyakap. Naniningkit naman ang mga mata ko sa pagkakatitig ko kay Baldo at sa mga kasama nito na pumasok sa loob ng bahay. Dinig na dinig namin ang mga nababasag na kagamitan sa loob ng bahay namin. Isa ka rin sa pagbabayarin ko! Imbis na pagbantaan mo ko, umpisahan nyo na maghanap na makitirhan. Hoy, bibigyan lang namin kayo ng 1 linggong palugit. Oras na hindi pa kayo pumayag na ibenta ang lupa ninyo. Pagsisisihan nyo ang araw na nakapagmatigasan kayo. Hilam na sa luha ang mga mata ko. Pero hindi pa rin ako umaalis sa kinatatayuan ko. Para na akong ipinako doon habang pinagmamasdan ng kalat sa paligid. Ang inay naman, parang nauupos na kandila na napaupo na lang sa lupa. Naabutan pa ng mga kapatid ko ang nagkalat na palay sa lupa. Pinasok din nila ang bahay ng inay. Nakita nilang walang natirang matinong gamit doon. Lahat sinira at binasag. Nagpa siya ang mga kapatid ko na i-report ang insidente sa otoridad. Pero pinigilan sila ng inay. Mag-aaksaya lang kayo ng oras niyo. Wala rin naman sila magagawa. Kahit nanay, kahit paano, alam nila na may ganitong insidenteng nangyayari. Kailan ba kinatigan ng batas sa mga mahihirap na katulad natin sa Lem? Alalahanin mo na lang ang mga nauna sa atin. Buhay pa ang naging kapalit. Pero nakuha ba nila ang hustisya? Di ba hindi? Hayaan na lang po ba natin na apak-apakan tayo sa sarili nating bahay? Walang masama kung iiwas na lang tayo. Lupa lang to. Mas mahalaga ang buhay natin. Ang lupang ito, Nay, katumbas na rin ang buhay natin. Kapag ibinigay natin to sa kanila, para na rin nila tayong inalisan ng hininga. Napailing-iling na lamang ang inay, habang patuloy sa pagtulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pumanig naman ang mga kapatid ko sa akin. Pare-pareho kami nanindigan na hindi ibebenta ang lupa namin. Nang sumunod na araw, muling nanggulo ang tauhan ni Digna. Pero sa pagkakataong yun, handa na kami. Sa labas pa lang ng bakuran, hinarap na namin sila. Habang nakaumang ang itak namin. Umalis na kayo kung ayaw niyong gumulong ang mga ulo niyo sa lupa! Matapang ka talaga. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi mo kami mapipigilan. Babalik at babalik pa rin kami. Alam ko naman yon dahil binabayaran kayo ng mga amo niyong masahol pa sa hayop! Talagang... Sige, subukan mong humakbang, kundi pugot ang ulo mo! Saka ko lang ibinaba ang hawak kong itak nang makitang papalayo na ang mga to. Saka ko lang din pinakawalan ng pinipigil kong paghinga. Apektado na rin ang trabaho sa bukid ng mga kapatid ko. Isang umaga, nadatna na lang nila ang mga pananim namin na sira at may mga dagapang namimiesta sa mga tanim. Malaking dagok yun sa buong pamilya namin. Iisang tao lang ang naiisip namin na gagawa nun. Walang iba kundi si Digna. Parang nagbalik sa alaala ko ang nakaraan. Ganito kasi ang nangyari noon. Ginigipit nila ang mga magsasaka para makuha ang lupang pagmamay-ari nila. Hindi po nila magagawang kamkami ng lupang ito. Hindi kami papayag nila, kuya. Hindi na ako tututol sa anuman ang gusto niyong gawin. Sana lang, hindi tayo matulad sa mga taong sinasabi ko sa'yo. Manalig lang po tayo, Nay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maiba nga pala ako. Tila nagsawa na ang mga taong yun sa panggugulo sa atin. Ilang araw na kasi silang nananahimik. Sa totoo lang, Nay, kinakabahan po ako sa pananahimik nila. Nararamdaman ko po na meron silang hindi magandang binabalak. Napaantanda pa ang inay dahil sa aking tinuran. Hindi makakaila sa kanya na kinakabahan din siya. Nag-usap kami ng mga kapatid ko. Nanindigan din sila na kahit anong mangyari, hindi kami susuko. Kahit puno man ng pangamba ang mga dibdib namin, umaasa pa rin kami na titigilan na kami ng mag-asawang Claveria. Panay din ang dasal namin para sa kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. Lingid sa aming lahat, tama nga ang kutob ko. May masamang pinaplano si Digna.
Tingnan ko lang kung makapagmatigas pa sila. Ano po ba yung papel na hawak nyo, senyora? Ito ang orihinal na titulo ng lupa ng mga Cruz. Ito ang magpapatunay na hindi sila ang totoong may-ari ng lupa na ilang taon na nilang sinasaka. Kung ganun po madali na natin sila mapapalis. Tama ka, Baldo. Ang mabuti pa ihanda mo ang sasakyan. Gusto kong ako mismo ang magpapalaya sa kanila sa lupa ko. Kasalukuyang nasa balkonahe ang inay habang nasa loob ako ng bahay. Malakas ang boses niya nang tawagin ako. Tila meron sa tinig nito na kakaiba kaya naman napalabas ako ng kusina. Sinundan ko ang tinitingnan ng inay. Bigla naman umahon ng galit sa akin nang makita ko ang paparating na sasakyan. Lumabas ako ng bahay. Inutusan ko rin ang pamangkin ko na tawagin ng mga kapatid ko. Tumaas baba ang dibdib ko sa matinding emosyon ng mga oras na yun. Pinipigilan ko rin ang panginginig ng kamay ko dahil sa galit. Nang bumaba si Digna habang nakasunod si Baldo na hawak ang payo, hindi ko maiwasang lihim na mapaismid. Hindi mo ba kami titigilan? Ano bang meron sa lupa namin para kamkamin mo? Relax lang. Hindi naman ako pumunta dito para makipag-away sa pobreng katulad mo. Pobre pala eh! Anong ginagawa mo sa lugar ng mga pobre? Nakikita mo ba tong hawak kong papel? Ito lang naman ang magpapatunay na hindi kayo ang tunay na nagmamay-ari ng lupang sinasaka nyo. Ano? Ganyan ka na ba kadesperada para makuha ang lupa namin? Sa tingin mo, ganun kami katanga? Makinig ka sa akin. 10 ng miyembro ng pamilya mo. Wala kayong karapatan sa lupang tinatapakan nyo. Hindi nga kayo nagbabayad ng amilyar. Tapos inangkin nyo pa ang lupang hindi naman sa inyo. Hindi ako naniniwala sa hawak mong papel. Meron din kami dito na nagpapatunay na kami ang tunay na may-ari ng lupa namin. Bakit hindi mo muna basahin ang dala kong mga papeles para maliwanagan ka? Hindi na kailangan. Natitiyak ko naman na puro kasinungalingan lang ang nakasaad sa papel na dala mo. Ikaw ang bahala. Pero binibigyan ko lang kayo hanggang sa 1 linggo para lisanin ang lupang nabili ko sa tunay na may-ari. Oy, harap mo sa akin kung sino ang tinutukoy mo na totoong may-ari ng lupang pagmamay-ari ng pamilya ko. Bakit pa? Nabili ko na rin naman ang lupang to. Kaya ako na ang bagong may-ari nito. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, aalis kayo. Bago pa ako makahuma, nakatalikod na si Digna. Naiwan naman kami nakaamang at pare-parehong nagtatanong ang mga mata sa isa't isa. Samantalang si Digna, hindi na maalis-alis ang ngiti sa labi. Alam kasi niyang naisahan niya kami. Pagdating niya sa kanila, naroon na si Robert. Tama bang naiisip ko na galing ka sa mga Cruz? Oo, binigyan ko lang sila ng ultimatum. Kapag hindi sila umalis sa lupa natin, mapipilitan akong gumamit ng dahas para lang mapaalis sila doon. Kung ganon nagtagumpay ka sa naging plano mo? Oo naman, sabi ko naman sa'yo, ako na ang bahala eh. Magaling ha, Ana. Sa wakas mapapasa atin na ang lupa ng mga Cruz. Matutuloy na rin sa wakas ang proyektong gusto kong ipatayo sa lugar na ito. Ngayon palang binabati na kita. Alam ko magtatagumpay ka sa plano mong yan. Hindi ako papayag na meron hahadlang sa'yo. Nagtawanan pa ang mag-asawa. Dahil pakiramdam nila, nagtagumpay na sila sa kanilang plano. Habang sila'y nagsasaya, kabado naman kami. Hindi rin ako makatulog sa gabi. Labis din ang pag-aalala ko sa mga susunod na araw. Dumating na nga ang kinatatakutan naming sandali. Ang sapilitan kaming palayasin sa sarili naming lupa. Wala kaming nagawa dahil may mga kasamang otoridad at may dala silang mga dokumento na nagpapatunay na ang mga Claveria na may-ari ng lupa namin. Nakikiusap ako sa inyo. Umalis na lang tayo na mapayapa. Isipin niyo ang mga bata, ang mga apo ko. Silang naiipit sa gulog to. Pero Nay, atin ang lupa na to. Nasa atin ang katibayan na tayo ang nagmamay-ari ng lupa natin. Tama ka, pero nasa palig nila ang batas. Wala tayong laban sa kanila. Nang araw na yun sapilitan giniba ang bahay namin. Itinapon sa labas ng bahay ang mga damit at gamit naming lahat. Nakatikim pa ng bugbog ang 2 kong kuya nang manlaban ng mga to. Iniharang lamang ng mga asawa nila ang katawan para hindi sila tuluyang damputin
ng mga inaakala naming poprotekta sa mga katulad naming mahihirap. Ang tanawing yun at iyakan ng mga pamangking ko ay tumatak na sa isipan ko. Nangako ako sa sarili ko. Babawiin ko ang ninakaw nila sa amin. Matulin na lumipas ang 1 linggo. Nakarating sa aming kaalaman, katulad ng nangyari sa amin. May pamilya muli ang nawalan ng tinitirhan at sakahan. Sumusobra na talaga ang kasamaan nila. Hanggang kailan ba pahihintulutan ng Diyos ang mga ginagawa nila sa ating mahihirap? Maswerte pa rin tayong matatawag dahil buo pa rin ang ating pamilya. Hindi katulad ng iba dahil sa kagustuhang lumaban. Buhay nila ang naging kapalit. Balang araw, magwawakas din ang kasamaan nila. Nagtataka namang napatitig sa akin ng inay. Tila inaarok nito ang aking sinabi. Umiwas naman ako at nagpaalam na lalabas muna ng kubo kung saan kami pansamantalang nakatira. Gustuhin ko mang umuwi sa pamilya ko. Hindi pa yun ang tamang panahon. Habang marami ang nawawalan na matitirhan, nagpapakasaya naman ang mag-asawa. Kasalukuyang may handaan sa malaking bahay para sa mga tauhang tumulong. Para tuluyang mapaalis ang pamilya sa lupang pinag-iinteresan ng mag-asawa. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi magiging posible ang pangarap kong ito. Sa wakas, makakapagsimula na rin tayo. Naisip ko lang. Bakit hindi mo kunin mga trabahador ang mga pamilya na dating may-ari ng lupang napasatin? Mukhang maganda yung naisip mo. Mga taga rito na nga lang ang kukunin ko. Para tulong na rin sa kanila yon. Parang nakikinikinita ko na ang pagngingit-ngit nung salim. Bilib din ako sa babaeng yun. Ibang klase ang katapangan. Yun ba yung sinasabi ni Baldo na hinabol sila ng itak? Oo, siya na nga. Kung hindi lamang siya babae, pwede sana natin siyang kuning tauhan. Yun ang kailangan natin. Matapang. Mabuti pa puntahan muna natin ang mga bisita natin. Bigyan mo rin pala ng pabuya si Baldo dahil sa mga ginawa nila. Bakit pa? Pinapasahuran na natin sila. Sapat na yun sa trabahong ginagawa nila sa atin. Sige, ikaw na ang bahala. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa. Narinig yun ni Baldo na nakatago sa malaking paso ng halaman. May kadiliman sa bahaging yun ng lalaki, kaya hindi siya napansin ng mga to. Nadismaya naman ang mga kasama ni Baldo nang sabihin niyang wala silang matatanggap na pabuya sa kanilang ginawa. Habang nakatingin si Baldo sa mag-asawa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita, naalala niya bigla ang pamilya na inagawa nila ng mga lupa. Ang mga iyakan at pagmamakaawa ng mga to, tila yun umeeko sa kanyang isip. Isang tapik ang nagbalik sa wisyo ni Baldo. Wika ng kanyang kasama. Gusto siyang kausapin ng kanilang amo. Agad naman siyang tumalima. Gusto niyo daw po akong kausapin, senyora? Gusto kong kausapin mo yung pamilya ng dating may-ari ng mga lupa. Tanungin mo sila kung gusto nilang maging trabahador sa loob ng hasyenda. Sige po. Bukas na bukas din po, pupuntahan namin sila. Yun lang naman. Sige na, bumalik ka na doon. Senyora? May sasabihin ka pa ba? Kasi po, itatanong ko lang sana yung pabuya na ipinangako nyo noon. Di po ba sinabi nyo na oras na mapalis namin ang pamilya Cruz dadagdagan nyo kami ng bayad? Bakit? Ano bang ginawa nyo? Pananakot lang naman ang ginawa nyo Hindi nga umubra sa kanila. Ako ang nakapagpaalis sa pamilyang yon, hindi kayo. Pero senyora... Ano? Makikipagtalo ka pa sa akin? Hindi naman po. Bumalik ka na sa pwesto mo. Sabihin mo rin sa mga kasama mo na pagbutihin ang pagbabantay sa paligid. Tumangulang si Baldo at sa kabahagyang yumuko bilang pagbibigay galang. Sinundan naman siya ni Digna ng tingin at saka naiiling na binalikan ng asawa sa kumpulan ng mga bisita. Kinabukasan, agad na nagtungo si Baldo at mga kasama sa bagong tinitirhan namin. Agad na nag-init ang dugo ko nang makita sila. Talaga bang hindi nyo kami titigilan, ha? Nakuha nyo na ang gusto ng mga amo nyo. Ano pa ba ang kailangan nyo sa amin? Hindi kami nandito para manggulo. Meron lang pinapasabi si Senyora Digna. Ano pa ang nakalimutan ng amo nyong sakim? Baka gusto niya daw pumasok na trabahante sa asyenda. Ano ka mo? Gusto ng amo nyo na maging trabahador kami sa asyenda nila? Maliban pala sa pagiging sakim ng amo nyo, may sira na yata sila sa ulo.
Sa tingin mo, papayag kami? Hindi lang naman kayong inaalok niya magtrabaho eh. Kung ayaw mo, sasabihan mo na lang ang mga kapatid mo. Sasabihin ko na ngayon ang sagot namin. Huwag na kayong babalik dito kung ayaw niyong anihin ang galit namin. Hindi kami papayag na maging alipin ng mga taong nagnakaw ng lupa namin. Wala na nga kayong lupa eh. Napakatapang mo pa. Hindi lang ako matapang na babae. Malupit din ako. At ikaw ang kauna-unahang makakaranas ng puot ko kapag hindi mo kami tinigilan. Ang kaninang mabining hangin ay naging mas malakas na tila may ipo-ipo sa paligid. Halos dumapa na rin sa lupa ang mga sanga ng puno na nasa paligid. Nahintakutan namang napaatras si Baldo at ang mga kasama niya. Bago nagsisakayan, napatingin sa akin si Baldo. Baka sa mukha niya ang sindak na tila ba naging nakakatakot ang anyo ko. Hanggang marating nila ang loob ng asyenda. Nanginginig pa rin sila sa takot. Baldo! Nasaan ka? Nandito na po ako. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Galing po ako sa likod. Meron kasing pinapatingin si Manang Fe. Ang trabaho mo magbantay. Hindi para sumunod sa utos ng kusinera namin. Pasensya na po. Wala po kasi yung boy eh. Kaya nakiusap sa akin si Manang. O siya, tama na ang paliwanag. Kaya kita tinatawag dahil sa sumbong ni Raul sa akin. Ano yung sinasabi niya? Hindi ko rin po may paliwanag eh. Kayo bang dalawa ay gumagamit ng bawal na gamot? Hindi po, senyora. Bakit sabi ni Raul? May kababalaghan daw nangyari nung pumunta kayo sa bagong tinitirhan ng pamilyang Cruz. Hindi ko nga rin po may paliwanag yung nangyari. May isa mang kukulam yata yung babaeng yun eh. Ang tanda mo na naniniwala ka dyan? Ang lalaki ng katawan nyo. Humangin lang natakot na kayo? Hindi lang po dahil doon. Nag-iba po kasi itsura ni Salem. Para siyang naging matandang hukluban. Tama na nga, Baldo. Ayoko na ulit na maririnig sa inyo ng mga kasama mo ang tungkol sa bagay na yan. Maliwanag ba? Opo, senyora. Hindi naman talaga naniniwala si Digna sa mga kababalaghan o sa sinasabi nilang mangkukulam. Pero may naalala siyang kwento nung bata pa siya tungkol sa isang matandang manggagaway. Inalis na lang niya yun sa kanyang isipan. Nagdadala lang kasi yun ng takot sa kanya. Napalingon siya nang makitang palapit si Robert. Bakit mo pinapagalitan si Baldo? May nagawa na naman bang kapalpakan ng tao yon? Wala naman. May sinabi kasi sa akin si Raul. Tinanong ko siya kung ano ba yun. Hindi rin daw niya maipaliwanag. Pinagpipilitan nila na isa raw kababalaghan ang nangyari sa kanila. Anong klaseng kababalaghan naman? Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Wala namang kwenta. Tsaka sinabihan ko na sila na ayoko nang marinig sa kanila ang bagay na yon. Siya nga pala, bukas ay luluwas ako. May kinalaman sa proyektong sisimulan na sa isang buwan. Kaya pupunta ako roon. Gusto mo bang sumama? Hindi na, ikaw na lang. Kung sasama pa ako sa'yo, walang mag-aasikaso dito sa hasyenda. O sige, magtawagan na lamang tayo kapag nandun na ako. Ang mabuti pa ipapahanda ko na kay Manang ang hapunan natin. Sige, susunod lang ako maya-maya. Nang umalis ang asawa niya kinaumagahan, inabala na lang ni Digna ang sarili sa mga gawain sa hasyenda. Pinagmamasdan niya ang mga tauhan na tila langgam sa pagkilos. Tuwing nasa paligid siya, hindi nila maiwasan na mataranta. Dahil batid nila kung gaano siya kalupit na amo. Patungo na sana siya sa gazebo nang mapatingin sa isang lugar kung saan nakatambak ang mga dayami. May isa kasi doon matandang babae na may mahabang buhok. Nakatingin lamang yun kay Digna. Malabo ang ekspresyon ng mukha nito. Tinawag niya si Baldo na nasa di kalayuan. Ano po yun, senyora? Sino yung matandang babae na yun? Yung nakatayo malapit sa mga dayami. Wala naman pong matanda roon. Ayun oh. Saan nagpunta yun? Nandyan lang siya kanina. Wala naman po ako nakita na matanda eh. Tsaka po, walang trabahante na matandang babae rito. Sigurado ako sa nakita ko. Pero saan siya nagpunta? Baka po namamalikmata lamang kayo. Akala nyo matanda ang nakita nyo. Mabuti pa uuwi na muna ako. Baka pagod lang to. Bantayan mo muna ang mga trabahante natin. Baka mamaya
Meron na namang tatamad-tamad sa trabaho. Opo, senyora. Ako na po ang bahala rito. Nang nasa loob na si Digna ng kwarto niya, doon niya naramdaman ang pagbigat ng ulo. Para yung may malaking batong nakadagan. Pumipitik din ang sentido niya. Pasuray-suray na lumapit sa kama at saka nahiga. Sandali niyang ipinikit ang mga mata niya. Pero pagmulat niya ng mga mata, puro kadiliman lamang ang sumalubong sa kanya. Napasigaw na lamang siya sa takot. Tulong! Manang! Pumunta ka dito sa kwarto ko! Wala akong makita! Digna, gising. Nananaginip ka. Robert! Akala ko nasa Maynila ka. Kararating ko lamang kanina nang sabihin sa akin ni Manang Fe na nakita kanyang walang mali sa sahig. Ibig sabihin, panaginip lang yun. Ano bang napanaginipan mo? Ay, hindi ko na maalala. Ano bang nangyari? Bakit natagpuan ka ni Manang sa sahig? Nahimatay ka ba? Baka kailangan ka madala sa ospital. Baka nabago ang ulo mo. Okay lang ako. Ang natatandaan ko lang nakaramdam ako ng matinding hilo. Tapos wala na akong maalala. Sigurado ka na ayaw mong magpadala sa ospital? Magpapatawag na lamang ako ng doktor. Wag na. Ayos lang talaga ako. Okay, sige. Kung hindi talaga kita mapilit. Pero magsabi ka lamang kung may nararamdaman ka. Oo, wag ka na mag-alala pa. Bakit nga pala nandito ka na agad? Di ba sabi mo 3 araw ka sa Maynila? Maaga kasing natapos ang kailangan kong gawin. Kaya umuwi na ako. Kumain ka na ba? Kung hindi pa sabay na tayo. Bigla kasi ako nakaramdam ng gutom Gutom ka pa ba? Ba't sabi ni Manang Faye kumain ka na kanina? Ha? Bakit wala ko natatandaan na kumain na ako? Ano bang nangyayari sa'yo, Hana? Baka dala nga lang siguro ng pagkahimatay ko kanina. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa doktor bukas. Napatango na lang si Digna. Nang sumulyap siya sa labas ng bintana, madilim na pala. Kinabukasan kahit tumutol siya, dinala pa rin siya ni Robert sa doktor. Naging maayos naman ang pagsusuri sa kanya. Lingid sa kanilang mag-asawa, nagsisimula na ang paghihiganti ko. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo, Salem? Lagi ka kasing nawawala. Gumagawa po ako ng paraan kung paano maibabalik sa atin ang lupang ninakaw ng mag-asawang yun. Sumuko ka na lang. Wala naman tayong magagawa Hindi po ganun kadali ang sinasabi niyo. Masakit man pero ayoko may isa sa inyo ang masaktan ulit. Baka hindi ko na kayanin sa susunod. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko na po ang sarili ko. Siya nga po pala, Nay. Bukas uuwi po ako sa amin. Dadalawin ko lang po ang mag-aama ko. Ikumusta mo na lang ako sa asawa mo at sa 2 kong apo. Sana madalaw naman nila ako dito. Sa bakasyon po nandito sila para makasama kayo. Namimiss na rin naman nila kayo Nang tumalikod si inay, tsaka ako naman inilabas ang maliit na supot na kinalalagyan ng mga buhok. Ibinaon ko yun sa ilalim ng lupa pagkatapos mag-usal ng wikang Latin. Pagkatapos lihim ako nakipagkita kay Baldo. Meron siyang inabot sa akin na supot. Sinilip ko yun at napangiti pa ako. Mangako ka na hindi mo idadamay ang pamilya ko, Salem. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa pamilya mo. Pagkatapos ng paghihiganti ko, babawiin ko rin ang sumpa sa anak mo. Magigising siya sa mahimbing niyang pagkakatulog. Aasahan ko yan. O paano? Kailangan ko nang umalis. Hindi ako maaaring mawala ng matagal sa asyenda. Tinanaw ko na lamang ang mabilis na paglayo ng lalaki. Binala kong gamitin si Baldo para sa maitim kong balak. Para mapasunod ko siya, ginamit ko ang kanyang pamilya. May 3 siyang anak at babae ang bunso. Isang orasyon ang ginawa ko para mapahimbing ang pagkakatulog ng dalagita. Tsaka ako nagpanggap na manggagamot. Kinausap ko ang asawa niya para banggitin ako kay Baldo. Yun ang umpisa ng kasunduan namin. Kapalit ng kaligtasan ng anak niya, kailangan niya ipagkanulo ang amo niya. Umpisa pa lang to, Digna, sa gagawin kong pagpapahirap sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi ka maililigtas ng yaman mo. Hindi mapakali si Digna habang palakad-lakad siya sa kanyang silid.
Katatapos lang niyang kumain, pero nakakaramdam na naman siya ng gutom. Hindi mapatid-patid ang kanyang nararamdaman. Nang hindi na matiis, pumunta siya sa kusina. Lahat ng makita niyang pagkain sa ref ay kinain niya. Pero hindi pa rin mapatid ang nararamdamang gutom. Digna? Anong ginagawa mo? Anong kalat ito? Robert, hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Lagi na lang akong gutom. Pero, kakakain lang natin kanina. Gutom pa rin ako. Bigyan mo ako ng pagkain. O sige, huwag ka na magalit. Magpapaluto na ako kay Manang Fe. Kitang-kitang nalilito si Robert sa nangyayari sa asawa. Ilang araw na kasi niyang napapansin ang pagbabago sa ugali nito. Laging naghahanap ng pagkain. Napupuna nga rin niya na tumataba na ito. Samantalang dati ayaw na ayaw nitong tumaba. Kaya hindi sila nagkaanak. Dahil ayaw ni Digna na masira ang katawan oras na mabuntis. Sa hapagkainan parang patay gutom na walang tigil sa mabilis na pagsubo si Digna. Naiiling naman na nanonood na lang sa kanya si Robert. Nang akmang kukuha siya ng kapirasong ulam, nagulat siya nang bigla siyang pigilan ni Digna. Gutom pa ako. Akin yan. Sige, sa'yo na ang lahat ng pagkain na nakahain. Magkakape na lamang ako. Pasensya ka na, Han. Hindi ko lang talaga mapigilan ang pagkain ko. Palagay ko'y kailangan nating lumuwas para mapatignan ka. Wala naman akong sakit eh. Hindi ba sakit ang nangyayari sa katawan mo? Hindi ka naman ganyan eh. Pakiramdam ko kasi may mga gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Sa tingin ko sila ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng gutom. Malalaman natin kung ano bang nangyayari sa'yo kapag natignan ka na ng magaling na doktor sa Maynila. Ipahanda ko ng mga gamit mo para makaluwas na tayo mamaya. Muling nakaramdam ng gutom si Digna, kaya hindi na niya pinansin ang iba pang sinasabi ng asawa. Naiiling na lang si Robert na tumayo mula sa pagkakaupo sa harap ng hapagkainan. Lumabas siya para makasagap ng hangin at makapag-isip-isip na rin. Tinawag naman niya si Baldo nang mamataan niya ito. May kailangan po ba kayo? Nitong mga nakaraang araw, saan ba kayo nagpupunta ng asawa ko? Madalas sa asyenda lang po at sa palayan. Bakit niyo po naitanong? May kakaiba kasi ikinikilos si Digna eh. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang napansin ko lang po kay Senyora tuwing lumalabas kami, lagi niyang binabanggit ang tungkol sa isang matandang babae. Lagi daw yung nakatingin sa kanya, kahit saan siya magpunta. Sinong matandang babae? Hindi nga po namin alam eh. Hindi lang po kasi namin nakikita ang sinasabi niyang matandang babae. Sinabihan nga po namin na baka guni-guni lamang niya. Pero nagalit po siya sa amin eh. Luluwas nga pala kami ng asawa ko. Maiwan kayo rito at pag-igihan niyo ang pagbabantay. Sige na. Wala na ako itatanong pa. Sige po. Binilinan ko na po ang mga kasama ko. Nang makaalis ang mag-asawa, tsaka naman pumuslit si Baldo. Alam naman kasi ng mga kasama na may sakit ang bunso niyang anak. Kaya sa pagkakaalam ng mga to, uuwi siya sa kanila. Lingid sa kanila, sa akin siya makikipagkita. Binanggit ba ng amo mo kung kailan sila babalik? Hindi sinabi. Pero palagay ko, magtatagal sila ron. Lumalala na kasi ang kondisyon ni Senyora Digna eh. Malala na yun sa'yo. Hindi pa yun ang pinakamatinding mararanasan niya. Anong ibig mong sabihin? Kulang pa yung kabayaran sa mga ginawa nilang mag-asawa. Kung ganun, hindi pa matatapos ang paghihiganti mo? Matatapos lang ang sumpang iginawad ko sa kanya oras na wala na siyang buhay. Ibig mong sabihin, mamamatay si Senyora Digna? Kulang pa ang buhay niya bilang kabayaran sa mga ginawa niyang kalupitan. Titiyakin ko na maghihirap muna siya ng husto. Sa paningin ni Baldo, naging matandang babae ako. Sa takot niya napatakbo siya palayo at paalis sa lugar na yun. Kahit malayo na, naririnig pa rin niya ang matinis kong tawa. Bago ako umuwi, dinalaw ko muna ang pamilya ko sa kabilang bayan. Ramdam ko ang pananabik sa mga yakap nila sa akin. Nangako naman ako pagkatapos ng aking ginagawa. Uuwi na ako sa kanila. Pag-uwi ko, naabutan ko ang inay na nanghihina. Tinanong ko ang dalawa kong kuya. Sabi nila bigla na lamang daw bumigay ang inay at umiyak na umiyak.
Alam ko po, Nay. Kahit ipinapakita niyo sa amin na okay lang kayo, dama ko po na nasasaktan din kayo na mawala sa atin ang lupang binanapan ng Itay sa kanyang mga magulang. Napanaginipan ko ang Itay niyo. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Alam ko hindi siya matahimik kung saan man siya naroroon. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-anong mga bagay. Baka lalo lang makasama sa inyo. Ipaubaya niyo na po sa akin ang pagbawi sa lupang ninakaw ng mga Claveria. Anong binabalak mo, Salem? May kinalaman ba lagi mong pag-alis sa pagbawi sa lupa natin? Ganun na nga po, Nay. Kaya magpalakas na lang kayo, ha? Konting panahon na lang, maibabalik na rin sa atin ang lupang sa atin naman talaga. Natatakot ako sa salita mo. Para bang nakatitiyak ka na mababawi natin ang lupa natin. Magtapat ka. May tinatago ka ba sa amin ng mga kapatid mo? Huwag na po kayong magtanong. Mas maigi nang wala kayong alam. Ayokong pati kayo madamay sa karma ko balang araw. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala. Sabihin mo na sa akin kung ano bang itinatago mong sekreto. Naging tikom naman ang bibig ko sa pag-usisa ng inay. Kalaunan hindi na rin niya ako pinilit magsalita. Nang mga sumunod na araw, naging masigla na ulit ang inay. Ako naman madalas bumalik sa dating bahay ng lola. Doon ako nagsasagawa ng karunungang itim para walang makaalam sa ginagawa ko. Habang tumatagal, tumitindi ang pagnanais kong makapaghigante. Oras na tumapak muli ang mga paa mo sa lupang kinamkam niyong mag-asawa. Mag-uumpisa muli ang paghihirap mo. Sa ancestral house ng mga Claveria, kabababa lang na mag-asawa sa sasakyan na makaramdam na naman ng kakaiba si Digna. Pilit na lang niya yung itinago sa asawa para hindi na to mag-alala. Maraming doktor ang tumingin sa kanya, pero lahat sila ay walang makitang diferensya sa kanya. Maaaring dala lamang daw ng pagod at sobrang pag-iisip kaya napagbabalingan niya ang pagkain. Nagpaalam si Digna na magpapahinga muna sa kwarto dahil napagod sa mahabang biyahe. Habang nasa kwarto nila, kung ano-anong boses ang naririnig ni Digna. Para yung nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tinakpan pa ni Digna ng 2 kamay ang mga tenga. Pero lalo lang niya yung narinig. Parang nasa tabi lang niya ang mga boses. Tama na! Tumigil na kayo! Tantanan niyo na ako! Hindi ako pumatay sa inyo! Digna? Bakit sumisigaw ka? Ano nangyayari? May mga boses ako naririnig. Meron silang sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Nakakatakot sila. Ayaw nila akong tigilan, Robert. Hindi totoo ang mga naririnig mo. Guni-guni mo lamang ang mga yon. Totoo sila, Robert. Naririnig ko talaga sila. Huminahon ka lamang. Baka isipin ng mga kasambahay natin na babaliw ka na. Gusto mo ba yun? Ayoko. Kaya lang ayaw nilang tumigil. Ang mabuti pa, inumin mo na lamang ang gamot ay nireseta sa'yo ng doktor mo para makapagpahinga ka na. Huwag ka umalis sa tabi ko, ha? Baka tabihan nila ako. Oo naman, babantayan kita hanggang makatulog ka. Kinuha na ni Robert ang gamot ng asawa at saka pinainom ang 2 tableta. Naupo rin siya sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ni Digna. Hindi maiwasan ni Robert ang makaramdam ng awa sa kanya. Pero nagtataka rin siya. Bakit dun lang sinusumpong ang asawa? Sa Maynila naman ay normal itong kumilos. Nang makita na mahimbing nang natutulog si Digna, tsaka lang siya lumabas ng kwarto nila. Lumapit naman si Baldo nang makita siya. Kumusta na po si Senyora Digna? Narinig po kasi namin yung mga sigaw niya. Akala ko mabuti ng lagay niya, pero hindi pa pala. Siya nga pala, Baldo. Walang dapat na makalam sa tunay na kalagayan ng asawa ko. Huwag rin kayong basta magpapapasok dito ng bisita nang hindi pinapaalam sa akin. Opo, sir. Sasabihan ko rin po ang lahat ng mga kasambahay at tagasunod nyo. Kumusta na pala ang asyenda? Hindi po maganda ang mga pananim. Napeste po kasi habang nasa Maynila kayo. Ano? Paano napeste? Saan galing ang mga yon? Hindi po namin alam eh. Basta inatake na lamang po ng mga balang ang mga pananim. Wala nga po natirang pwedeng pakinabangan eh. Ano ba to? Bakit ba sunod-sunod na kamalasan naman ang nangyayari sa akin? Napapahagod na lang sa batok si Robert habang kitang-kita sa mukha ang pagkadismaya.
Pagkatapos magbiling kay Baldo sa mga dapat gawin, pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto nila. Ngunit ganun na lang ang sindak niya nang makita si Digna na nakalutang sa area ang tuwid na katawan. Nang sambitin niya ang pangalan nito, bigla na lang itong bumagsak sa kama. Nagising naman si Digna at titig na titig sa asawa. Hoy, bakit parang ibinabad ka sa suka dyan? Nalalaki pa ang mga mata mo. Hindi mo ba naramdaman kanina? Talaga bang tulog ka kanina? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ay, kalimutan mo na lamang ang sinabi ko. Baka dala lang ng pagod kaya kung ano-anong nakikita ko. Han, gutom na ako. Pwede na ba tayong kumain? Oo. Bumaba na tayo. Ipahanda ko ng lamesa. Gutom na nga rin ako eh. Nang nasa harapan na sila ng hapagkainan, parang isang linggong hindi kumain si Digna. Sunod-sunod ang mabilis nitong pagsubo na para bang may kaagaw sa pagkain niya. Hindi na yata nitong inunguya ang pagkain. Basta lunok na lang ng lunok. Han, hindi mo naman kailangan magmadali. Wala kang kaagaw sa pagkain mo. Gutom na gutom kasi ko eh. Parang bumalik na naman sa loob ng katawan ko yung mga gumagalaw. Akala mo lamang yon, pero wala naman talagang nasa loob ng tiyan mo eh. Nasa isip mo lamang yon. Nabaling na muli sa pagkain ng pansin ni Digna. Napapabuntong hininga na lang si Robert sa nakikita sa asawa. Kahit marami na nakain si Digna kanina, nakakaramdam pa rin siya ng gutom. Walang tigil sa pagkalamang kanyang sikmura. Palakad-lakad rin siya sa kanilang silid, habang mahimbing na natutulog si Robert. Nang makita sa salamin ng buhok, tila natakam siya rito. Ilang sandali pa nilalantakan na niya ang sariling buhok. Yun ang naabutan ni Robert nang magising siya na wala sa tabi nito. Bakit kinakain mo ang buhok mo? Nasisiraan ka naman ng bait? Nagugutom pa kasi ako eh. May pagkain naman sa ibaba. Sana ginising mo ako. Hindi ko gusto ang pagkain na sinasabi mo. Hindi ako nabubusog. Pero bakit ang buhok mo pang naisipan mong kainin? Hindi ko alam na buhok ko na pala to. Nang umiyak si Digna, walang nagawa si Robert kundi aluin to. Mula nang kainin ng asawa ang buhok nito, hindi na niya inaalisan nito ng tingin. Dinoble rin niya ang pinapasahod sa mga kasambahay at ibang tauhan para tumahimik sila sa nakikita nilang pagbabago sa asawa niya. Hindi lang buhok ang kinakain ni Digna, maging ang mga kuko nito. Minsan nahuli pa ni Robert na kinakain nito ang sariling laman. Wala siyang nagawa kundi itali ito sa kama. Tuwing matino naman si Digna, tsaka lang pinapakawalan ni Robert. Minsan akala niya matino ito kaya naisipan niyang pakawalan. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas, narinig na niya ang malakas na tili ng isa nilang kasambahay. Tumitili ito habang tinuturo si Digna na kumakain ng lupa. Nahagip pa ng paningin ni Robert ang bulate na nasa bibig nito. Mula noon hindi na niya muna pinakawalan si Digna, hanggat hindi bumubuti ang kalagayan nito. Pakawalan mo ako dito, Robert! Maawa ka! Hindi ako hayop para itali mo! Hanggat hindi ka nagtitino, hindi kita pakakawalan. Nakakahiya kapag may nakalam sa ginagawa mo. Maniwala ka, Robert. Hindi ko gusto ang nangyayari sa akin. Parang meron lang bumubulong sa akin na gawin yun. Tama na! Sawang-sawa na ako sa sinasabi mo may boses kang naririnig. Hirap na ako. Pakawalan mo na ako dito. Patawarin mo ako. Para din sa'yo yan. Robert! Wag mo akong iwan dito! Pakawalan mo ako! Nang maisara ang pinto, tsaka lang hinayaan ni Robert na mamalisbis ang mga luha sa mga mata niya. Awang-awa na kasi siya sa kalagayan ng asawa. Isang pa siyang nabuo sa kanya. Bukas na bukas din ay luluwas na sila. Nakarating naman ang plano ni Robert sa akin. Gumawa ako ng paraan para hindi matuloy ang plano nilang pag-alis. Mukha pong hindi kayo makakaalis. Delikado pong bumiyahe kapag ganyang masama ang panahon. May dadaanan pa naman po kayong parang bitukang manok. Nakapagtataka naman. Kanina lamang ay maganda ang panahon. Hindi na nga po maintindihan ang panahon ngayon eh. Minsan ibabalita magiging maulan, pero maghapon namang mainit.
Wala naman yatang sinabi sa balita na may bagyo. Sana naman bukas maganda na ang panahon. Sana nga po sir, uminit na bukas para makabiyahe na kayo. Inabot pa ng 3 araw ang malakas na ulan. Kaya hindi natuloy ang pag-alis ng mag-asawa. Kahit nung maganda na ang panahon, hindi rin agad sila nakaalis dahil sa mga problema na kailangang harapin sa hasyenda. May mga magsasaka kasing nagwewelga sa loob ng lupang pag-aari nila. Hindi pamilyar kay Robert ang mga to. Nanlilimahid din ng mga itsura nila at namumutla. Hindi rin kaaya-aya ang kanilang amoy. Sino mga yan, Baldo? Hindi ko rin po sila kilala eh. Ibig mong sabihin, hindi ko sila trabahador? Paano sila nakapasok rito? Hindi ko rin po alam eh. Puro ka hindi mo alam. Parang hindi ka tatauhan. Tawagin mo mga asawa mo at palisin mo ang mga yan. Opo sir. Tatawagin ko na si na Raul. Halos masuka-suka na si Robert sa naaamoy niya sa mga to. Hindi rin niya maiwasan na magtaka kung bakit pare-parehong ekspresyon ng mga mukha nila. Nang dumating ang mga tauhan, itinaboy nila ang mga magsasaka palayo sa hasyenda. Pagbalik ni Baldo, nanginginig siya sa takot. Maging ang mga kasama niya. Ano nangyari? Naitaboy niyo na sila? Sir, hindi po. Ibig kong sabihin, wala lang sila. Nang makarating po sila sa tubuhan, bigla na lang po sila naglaho. Pinagloloko mo ba ako, Baldo? Hindi po, sir. Nagsasabi po ako ng totoo. Kahit po tanongin niyo pa si na Raul. Sige, tawagin mo sila. Matapos marinig ang iisang pahayag ng mga tauhan, hindi na nawala ang pagkunot ng noo ni Robert sa kanila. Magkaganon man, hindi niya maiwasan ang mangilabot. Hindi rin niya alam kung maniniwala ba sa kababalaghang nangyari. Hindi naman lingid sa kanya na may mga magsasaka dati ang nagbuwis ng buhay para lang ipaglaban ang karapatan nila sa kanilang lupa. Sumagi agad sa isip ni Robert na baka sila ang mga magsasakang yun. Kasalukuyang kami nag-uusap ni Baldo. Nagpaalam siya kay Robert na uuwi muna para kumustahin ang anak na may sakit. Ibig mong sabihin, ikaw din ang may gawa nun? Gusto kong habulin si Robert ng multo ng nakaraan. Kung inaakala niyang ligtas na siya sa mga kasalanan ng angkan niya, nagkakamali siya. Kailan matatapos ang paghihiganti mo, Salim? Namimiss na namin ang asawa kong anak namin. Huwag kang mag-alala, Baldo. Magulang din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mula ngayon tapos na ang kasunduan natin. Nagawa mo na ang lahat ng pwede mong itulong sa akin. Kaya maraming salamat sa'yo. Hindi mo na kailangan magpasalamat pa. Napagtanto ko din ang mga mali kong nagawa. Ngayong tiyak ko na ang kaligtasan ng anak ko. Magpapaalam na ako sa trabaho bukas. Tama ang desisyon mong yan. Huwag pumayag na paalipin sa mga sakim na taong katulad ng mag-asawang yun. Hindi na ulit mangyayari na magpapalipin ako sa mga taong katulad nila. Salamat sa iyo. Naliwanagan ang isip ko. Nakipagkamay pa ako kay Baldo na tinanggap naman niya. Naghiwalay kami ng araw na yun na wala nang galit sa isa't isa. Bumalik pa rin naman si Baldo para magpaalam sa mag-asawa. Naabutan niya nag-uusap ang dalawa. Mukhang matinurin ng mga oras na yun si Digna. Labis naman nabigla si Robert sa sinabing yun ng lalaki. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo sir, kailangan po kasi ako ng pamilya ko eh. Napakababaw naman ang dahilan mo. Natitiyak kong meron ka pang ibang dahilan. Pamilya po talaga ang dahilan ko. Hindi naman po lingid sa inyo na may sakit ang bunso ko. Baka naman natakot ka dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa loob ng hasyenda. Bakit hindi ka makasagot? Isa na rin po siguro yun. Kahit kailan talaga hindi ka maaasahan. Kung kailan kailangan ka namin, tsaka ka aalis sa trabaho. Napakalaki mong duwag. Papayagan ka namin na umalis. Pero sa isang kondisyon. Sa makalawa ka na umalis. Kailangan kasi namin ng sapat na tao para bukas. Darating ang mga kamag-anak namin. May maliit na okasyon na gaganapin dito. Sige po. Sa makalawa na lang po ako aalis. Sige na. Bumalik ka na sa pwesto mo. Akala ko ba luluwas tayo ng Maynila? Bigla kasing tumawag ang Uncle Marco ko. Gusto niyang tignan ang kalagayan ng asyenda. Kaya sana naman, umayos ka. Ayokong mahalata nila na merong kakaibang nangyayari sa'yo. Oo naman.
Ayoko na yatang itali mo. Pagkatapos ng pagbisita nila, doon muna tayo titira sa Maynila. Baka may kinalaman din kasi ang lugar na ito sa pagkakasakit mo. Salamat, Han. Hindi mo ko sinukuan. Asawa kita. Natural na samahan kita sa hirap at ginawa. Lingid sa kanila nakahanda na rin ang huling sumpang igagawad ko sa kanila. Sumasang-ayon sa akin ang pagkakataon. Bukas masasaksihan ng buong pamilya nila ang poot at ganti ng isang manggagaway. Kinabukasan na mamaag pa lang ang araw. Abala na ang lahat ng tao sa hasyenda. Nakakalat na rin ang mga bantay sa buong paligid. Bandang hapon nag-umpisa ng magdatingan ng mga bisita ng mag-asawa. Pagsapit ng 6:00, iba na ang nararamdaman ni Digna. Robert, parang hinahalo ka yan tiyan ko. Gusto mo bang samahan kita sa kwarto mo? Ayoko, itatali mo lang ako. Hindi ko gagawin yon. Ipapakuha ko ang gamot mo para kumalma ka. Huwag mo ko iwan. Nandyan na naman sila. Naririnig ko na naman ang mga boses. Kumalma ka lang. Nandito lang ako. Tinabig lang ni Digna ang kamay ng asawa na nakakapit sa kanya. Pagkatapos bigla siyang tumakbo sa gitna ng mga bisita. Nagtataka naman ang tingin sa kanya ng lahat. Si Robert ay kabado ng mga sandaling yun. Pero lahat ay nagimbal sa mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang may lumabas na mga insekto sa lahat ng butas ng katawan ni Digna. Lahat ng yun ay nasaksihan ng mga bisita. Lumaki din ang tiyan nito at saka pumutok. Nilabasan din yun ng iba't ibang insekto. Napatulala na lang si Robert sa nangyari, habang ang mga tao ay nagsisigawan sa matinding takot. Si Baldo na nasa di kalayuan, halos bumaliktad ang sigmura sa nasaksihan. Tiyak isa yung pangyayari na hindi makakalimutan ng buong pamilya. Pagkatapos mailibing ang asawa, ang huling balita namin kay Robert ay nanatili lamang ito sa Maynila at wala nang balak umuwi sa lugar namin. Kami naman ng pamilya ko nagsasaya dahil sa wakas nabalik na sa amin ang lupang pag-aari ng pamilya namin. Matindi talaga ang karma sa mga taong sakim. Tama kayo, Nay. Walang buting maidudulot ang panlalamang sa kapwa. Tingnan niyo na lang ang nangyari kay Digna. Usap-usapan ng mga tao na isang mabagsik na manggagaway ang gumawa nun sa kanya. Pero sino nga kaya yun? Huwag niyo na pong pag-aksayahan ng panahon ng pag-iisip kung sino ang gumawa nun sa kanya. Ang importante, na ibalik na sa atin at sa iba pa ang lupang kinamkam ng sakim na hasyendera na yun. Tanging ako lamang ang nakakaalam ng madilim na sikreto na yun ng aking lola. Lingid kay inay at sa dalawa ko pang kapatid. Sa akin ipinamana ng lola na nanay ni Itay ang kanyang karunungang itim. Nung una hindi ko tinanggap dahil naniniwala ako na galing yun sa dyablo. Ayokong maging masama pero dahil sa nangyari sa pamilya namin, napilitan akong hukayin muli ang kaalaman na nagsalba sa aming lahat. Magkaganon man pipiliting kong magbalik loob upang hindi ko na maisipang gamitin ang aking karunungang itim. Wakas,